Papaano mong nagawa sa akin to? Naluluhang sabi ni Marisa. Ramdam niyang umiinit ang kanyang mukha sa galit. Kumuyom ang mga kamao ni Marisa. Sa lahat ng katotohanang nasampal sa kanya, yon ang hindi niya pinakagusto. Ang boyfriend niya na si Chris, maputla at takot na takot sa mga nalaman niya. Hinampas niya ito ng paulit-ulit. Hindi matanggap na ginawa siyang kabit ni Chris. Sorry Marisa, sorry talaga. Sagot ni Chris at may bahid ng pagmamakaawa at pagsisisi. May asawa't anak ka! Bulyaw niya rito. Bakit itinago mo sa akin lahat ng to? Bakit mo nagawa sa akin to? Sinabi mong single ka. Yun ang sinabi mo. Pamilyadong tao ka na pala. Marisa, pasensya na. Mabilis na sagot ni Chris. Dapat nun ko pa sinabi. Pero hindi ko alam kung papaano. Alam kong magagalit ka kasi alam kong mali. Pero mahal kita. Ramdam ni Marisa ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Ngunit ayaw niyang pahintulutan na tumulo iyon. Sa halip, isang malamig na galit ang pumalit sa kanyang sakit na nararamdaman. Mahal mo ako? Tumawa siya ng mapait. Ganito ba ang pagpapakita mo ng pagmamahal? Sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa akin? Sa paggawa mo sa akin bilang ibang babae mo? Isang kabit? Ha? Hindi ko pinangarap maging kabit. Nanginginig ang boses niya sa galit. Hindi siya makapaniwala sa ginawa nito sa kanya. Hindi niya pinangarap maging kabit. Mahal niya ito pero hindi niya kukonsintihin ang pagkakamaling iyon. Hindi ko gusto na saktan ka, sabi ni Chris at sinusubukan siyang hawakan. Mahal kita. Nagsasabi ako ng totoo. Ikaw ang nagparamdam sa akin ng buhay sa paraan na hindi nagawa ng asawa ko. Hindi kita kayang mawala. Gagawin ko lahat para tayo na lang dalawa. Gusto mo bang iwan ko ang asawa ko? Iiwan ko para sa'yo. Baliw ka na ba? Bulalas ni Marisa. Nagsusumamo ang mga mata nito. Anong gusto mong gawin ko? Ayoko mawala ka sa akin, Marisa. Pakiusap. Hayaan mo kong ayusin to. Anong gusto mo? Lihim lang? Sige, lihim na lang. Nangangako ako hindi malalaman ng asawa ko. Poprotektahan kita. Kahit anong gusto mong gawin ko, gagawin ko sa'yo. Naninikip ang dibdib ni Marisa. Gusto pa siyang gawing lihim at ituloy siyang maging kabit. Napailing siya. Sobrang nagagalit na sa mga sinasabi nito. Nalingon niya si Chris habang nanginginig ang mga labi. Ikaw? Iniisip mong gusto ko pang magpatuloy na maging kabit mo? Kaya nga ako galit sa'yo ngayon dahil ginawa mo akong kerida mo. Hindi ako ganitong klase ng babae. Hindi ko gustong maging lihim na itinatago mo mula sa mundo. Hindi. Hindi ako magiging maduming lihim mo. Chris, hindi ako magiging ibang babae mo. At hindi ka man lang naawa sa asawa mo. Pero, mahal kita, Marisa. Muling sabi ni Chris. Pasensya na. Aayusin ko to. Gagawin ko lahat. Nangangako ako, aayusin ko. Sabihin mo lang kung anong gagawin ko. Gusto mo bang hiwalayin ko siya? Ha? Gagawin ko, Marisa. Sabihin mo lang sa akin. Please, huwag ganito. Mahal na mahal kita. Mas lalo lang nasasaktan ang kanyang puso sa bawat salitang binibigkas ni Chris. Hindi niya matanggap na pinasok siya nito sa ganoong kasalanan. Kaya lahat ng sinasabi nito at gustong gawin, walang laman at walang saysay para sa kanya. Nababaliw ka na? Sabi ni Marisa na may mapait na tawa. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Hindi, Chris. Nasaktan mo na ako. Una pa lang, maling-mali na pumatol ako sa'yo. Kung alam ko lang na may asawa ka, baka kahit sulyap, hindi ko na ginawa pa sa'yo. Nagtiwala ako sa'yo. Minahal kita pero ginawa mo lang pala akong kabit. Hindi ako magiging parte ng kasalanan na to. Ayoko na. Kaysa makipaghiwalay ka sa asawa mo, bakit hindi mo na lang gawin, makipag-ayos ka at humingi ka ng tawad? May anak pa kayo. Hindi ka man lang nakukonsensya. Marisa. Hindi. Tapos na ako sa'yo. Tapos na ako sa lahat ng to. Hindi ganitong buhay ang pinangarap ko. Aalis na ako. Bulalas ni Marisa. Mabilis niyang kinuha ang bag at naglakad palabas ng pinto. Habang naglalakad siya palabas, narinig niyang tinatawag siya ni Chris. Ngunit hindi na siya lumingon papabalik. Hindi na kailangan. Ginawa niya na ang kanyang desisyon at hindi na siya magiging kabit. Marisa!
Tawag sa kanya ng kanyang ina. Bakit hindi pa pumupunta si Chris dito? Dati-dati, palagi siyang pumupunta. Lalong na tuwing weekends. Busy ba siya ngayon? May problema ba sa kanya? May away ba kayong dalawa? Umiwas si Marisa ng tingin sa kanyang ina. Nag-break na po kami, ma. Nung nakaraang linggo pa po. Mabilis na humarap ang kanyang ina. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ano? Bakit naman? Okay naman si Chris. Engineer at may matatag na trabaho. Botong-boto ako sa kanya para sa'yo. At hindi rin mapanghusga kahit tindera ka lang sa palengke. Akala ko nga, aayain ka ng pakasalan. Sino bang nakipaghiwalay? Ako po. Nahihiyang sagot ni Marisa. Naninikip ang dibdib ni Marisa at ramdam niya ang bigat ng mga salita ng ina. Nais niyang magsalita, ipaliwanag kung bakit niya iniwan si Chris, ngunit hindi niya magawa. Hindi niya kayang sabihin sa kanyang ina na si Chris, ang lalaking akala niyang perpekto, ay may asawa na pala. Ang lalaking minahal niya, nagsinungaling mula pa sa simula. Nasaktan siya nang malaman kung gaano kadali siyang nahulog kay Chris. Binigay niya pang sarili sa taong may asawa na. No? Nagpatuloy ang kanyang ina, hindi napapansin ang sakit sa mukha ni Marisa. Matagal mo nang kasama si Chris, Marisa. Palagi kang masaya kapag nandyan siya. Ano bang nangyari? Baka naman hindi lang kayo nagkakaintindihan. Hindi ka man lang ba nanghihinayang sa relasyon ninyo? Paano niya ipapaliwanag ang katotohanan sa kanyang ina? Paano niya sasabihin na hindi siya pwedeng magpakasal sa isang lalaki na may asawa na? Paano niya sasabihin na niloko siya ni Chris at pinaniwala siya na siya lang ang babae nito? Binuksan niya ang bibig para sumagot, ngunit walang lumabas na kahit isang salita. Maya-maya'y dumapo sa kanyang alon ng pagkahilo. Ipinatong niya ang kamay sa kanyang tiyan. Marisa, parang namumutla ka. Okay ka lang ba? Tanong ng kanyang ina. Tumango si Marisa, ngunit ang totoo, hindi siya okay. Pakiramdam niya ay parang gusto niyang magsuka. Nang maamoy niya ang nilulutong pagkain, mas lalo lang siyang naduduwal. Napansin ng nanay niya ang kanyang hindi komportableng pakiramdam, kaya lumapit ito at ipinatong ang kamay sa noon niya. Anak, parang hindi maganda ang lagay mo. Ganyan ka nitong mga nakaraang araw. Napapansin ko, palagi ka nalang tahimik ngayon. Ano ba talagang problema mo? Tumigil saglit ang kanyang ina at tiningnan siya ng mabuti. Magsabi ka nga sa akin. Buntis ka ba, Marisa? Biglang napatigil si Marisa at nanlaki ang mga mata sa gulat. Hindi niya pa naisip yon hanggang sa mga sandaling yon. At ang ideya ng pagiging buntis habang nasa kalagitnaan ng lahat ng yon, lalo lang nagpapabigat sa kanya. Hindi siya handa para roon sa mga posibleng kahihinatnan ng naging relasyon nila ni Chris. Baka buntis ka. Hindi ka dapat nakipag-break. Tawagan mo, sabihin mong buntis ka at magkabalikan kayo. Mungkahi pa ng kanyang ina. Umiling naman si Marisa. Hindi po pwede, Mama. Tapos na po kami at hindi ko po kayang makipagbalikan sa kanya. Kung buntis man po ako na lang po ang mag-aalaga sa anak ko. Hindi ko na po kayang maging kasama pa siya. Bakit, anak? Ano ba talagang problema ninyo ni Chris? Okay naman siya. Wala akong naipinta sa boyfriend mong yon, kaya hinahayaan lang kita palagi na kasama siya. Kayang-kaya kanyang alagaan. Ibigay sa'yo ang lahat ng kailangan mo, lalo na ngayon at buntis ka na. Sabi pa ng kanyang ina. Naninikip ang dibdib ni Marisa. Hindi na niya kayang magsinungaling sa ina. Ang katotohanan, gaano man kasakit ay kailangan niyang sabihin dito. Tiningnan niyang nanay niya habang dumadaloy ang mga luha. Kasi po may asawa na siya, Ma. Kasal na po siya. Hindi ko po alam na may pamilya na siya. Kaya nang nalaman ko po na ginawa niya lang po akong kabit, nakipaghiwalay na po ako sa kanya. Hindi ko po matanggap na nagawa niya sa akin yon. Sorry po. Hindi ko naman po kasi alam. Wala po akong ideya. Saka nasa malayo po ang pamilya niya. Kaya pala hindi niya po ako madala-dala sa hometown nila at maipakilala sa mga magulang. Kasi ginawa niya lang po akong kabit. Suminghap ang ina ni Marisa. Ano? Kasal siya? Paano niya nagawa yun sa'yo, Marisa? Akala ko mabuting lalaki siya para sa'yo. Hindi ako makapaniwalang nagawa niya sa'yo to. Pinagkatiwalaan ko pa man din dahil inakala kong matino.
Napahagulgol na lang siya. Mahal ko po si Chris, ma. Akala ko po mahal niya rin ako, pero hindi ko po kayang tanggapin na maging isang kabit. Hindi ko po kayang tanggapin ang mga ginawa niya sa akin. Akala ko po siya na, kaya binigay ko po lahat sa kanya, ma. Pero may asawa na pala siya. Nagsinungaling po siya sa akin. Niyakap siya nito. Tila inaaliw siya mula sa pagkadurog na ginawa sa kanya ni Chris. Anak, pasensya na. Pasensya na't naranasan mo ito. Galit na galit ako sa kanya pero ipinagmamalaki kita. Tama ang ginawa mo. Tamang nakipaghiwalay ka sa kanya nang malaman mong may asawa't anak na siya. Hindi kita pinalaki para lang maging kabit ng kung sino. Hindi ka magiging kabit. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Tama ang ginawa mo. Hayaan mo at makakalimutan mo rin siya, anak. Mahal ko siya ng sobra, ma. Mahinang sabi ni Marisa. Pero hindi ko po kayang mabuhay ng ganon. Hindi ko po kayang maging ibang babae niya. Hindi ko po gagawin yun sa kapwa ko babae. Kaya ngayong nagkaroon po kami ng anak, hindi ko na lang po sasabihin sa kanya. Ayoko pong magkaroon ng gulo. Ayoko pong balikan ako at madamay ang anak ko ng mga kasalanang hindi ko naman po ginustong gawin. Hinaplos ng kanyang ina ang buhok niya at mataman siyang tiningnan. Tama ang ginawa mo, Marisa. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Karapat-dapat ka sa isang taong magmamahal sa'yo ng buo. Tahan na, kaya mo yan. Sasamahan kita. Nandito ako para sa inyo ng anak mo. Lumipas ang 6 na taon, umikot ang buhay ni Marisa sa pag-aalaga sa anak niyang si Mia. Pare-pareho lang ang routine. Gigising ng maaga, mag-aayos ng mga seafood sa kanyang pwesto sa palengke at tinitiyak na naaalagaan ang kanyang anak. Ang maliit niyang anak na si Mia, lumaki ng matalino at masayahin. Kapag nasa school ito, nasa palengke naman siya. Sinusundo na lang ito ng kanyang ina, kaya ang maglola ang mas malapit sa isa't isa. Mahirap maging single mother, pero kinakaya niya naman dahil inaalalayan siya ng nanay niya. Marisa, ang tagal mo nang nakafocus kay Mia. Sabi ni Lena habang binubugaw ang mga langaw. Bata ka pa naman eh. May anak ka pero kaya pa. Kailangan mo ring isipin ang sarili mo. Karapat-dapat ka rin maging masaya. Makahanap ng taong magmamahal sa'yo ng tama. Hindi mo kailangang mag-focus lang sa pagiging ina palagi. Ang boring kaya kapag walang love life. Inayos ni Marisa ang mga isda. Nagpo-focus lang ako sa pagpapalaki kay Mia. Yun lang ang mahalaga sa akin ngayon. Baka lokohin lang ako ulit. Ayoko na, Lena. Wala namang lalaki na tatanggap sa akin. May anak na ako. Sino ang tatanggap sa ganito? Nagbuga ng buntong hininga si Lena at sumandal sa mesa sa tabi ng pwesto ni Marisa. Mali ka, Marisa. Maraming lalaki ang tatanggap sa'yo kahit may anak ka. May mga ibang lalaki na makitid ang utak, pero meron din namang hindi. Bata ka pa at marami ka pang pagmamahal na maibibigay. Dahil lang sa mga nangyari sa nakaraan mo, hindi ibig sabihin kailangan mong isarang puso mo sa pagmamahal. Hindi lang sa anak mo iikot ang buhay mo. Ipinilig ni Marisa ang kanyang ulo at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ako naghahanap ng pagmamahal mula sa isang lalaki, Lena. Kailangan ni Mia ng aking atensyon at yun lang ang kaya kong ibigay. Masyado rin naman akong abala sa buhay ko. Marami akong dapat isipin. Tinitigan siya ni Lena. Naiintindihan ko, marami kang dapat isipin, pero hindi ibig sabihin nun, kailangan mong laging ilagay ang sarili mo sa huling iisipin mo. Dapat ka rin mag-isip tungkol sa sarili mo, no? Pwede ka namang makahanap ng isang tao na magmamahal sa'yo at kay Mia. Hindi mo kailangang maging nanay lang. Deserve mo naman ng isang taong tatayo sa tabi mo. Magmamahal sa'yo kung sino ka kahit may nakaraan ka na. Kasi Marisa, sinasabi ko sa'yo, iba rin talagang pakiramdam kung may partner ka sa buhay. Hindi maiwasang maramdaman ni Marisa ang pag-aalinlangan sa loob niya. Paano kung sobrang nakafocus siya sa pagpapalaki kay Mia at nakalimutan na rin ang kanyang sariling pangangailangan? Paano kung may pagkakataon pa siyang maghanap ng kaligayahan sa kabila ng lahat ng nangyari sa nakaraan? Ang pag-iisip ng muling pagbubukas ng puso sa isang tao nagdulot sa kanya ng munting kilig. Yun nga lang, ang takot na muling masaktan na magbibigay ng kanyang puso para sa isang tao na baka lokohin lang din siya ang nagpahinto sa kanyang mga munting kilig. Hindi ko alam, Lena, sabi ni Marisa. Hindi naman ganun kadali na magmahal ulit at magbigay ng tiwala. Paano kung masaktan na naman ako? Paano kung iwan na naman ako dahil mali na naman ang pinili ko? Nakakatakot sumubok.
Ngumiti si Lena sa kanya. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo sinusubukan, Marisa. Bata ka pa't marami kang oras. Landi-landi rin naman kapag may time ka. Huwag mong hayaan ang nakaraan na magtakda ng future mo. Si Mia naman ang magiging priority mo palagi. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo kayang maghanap ng isang taong susuporta sa'yo at magmamahal sa inyo pareho. Nawala sila sa pag-uusap nang may bumili sa kanya. Gayunpaman, iniisip niya pa rin ang mga sinabi ni Lena. Baka nga masyado niyang isinara ang puso niya para sa ibang tao. Marahil hindi pa huli ang lahat para magkaroon muli ng bagong minamahal. Kaya naman, nang dumating sa buhay niya si Gary, binigyan niya ulit ng pagkakataon ang kanyang sarili na magmahal. Sa pagkakataong yon, wala itong asawa at kahit na anong issue. At ang maganda, handa siyang pakasalan kahit may anak na siya. Security guard ito sa isang maliit na mall malapit sa palengke. Kaya sila nagkakilala. Lagi nilang nakikita ang isa't isa, pero hindi naman nila inaasahang magiging malapit sila. Sure ka na ba talaga sa akin? Hindi ka ba nabibigla? Tanong ni Marisa kay Gary. Nginitian naman siya ng kanyang boyfriend. Ipapakilala ba kita sa nanay ko at sa pamilya ko kung hindi? Mata man niya itong tiningnan. Alam ba nila na may anak na ako? Hindi pa, sagot ni Gary. Pero wala namang magiging problema yon. Saka wala naman akong pakialam kung matanggap ka nila o hindi. Basta kahit anong mangyari, pakakasalan kita. Yun ang mahalaga, Marisa. Pinilit niyang ngumiti. Medyo nangangamba lang siya. Maaaring okay kay Gary, pero baka hindi sa ibang tao. Kaya ganoon na lang ang kanyang pag-aalala. Halika na, pumasok na tayo, sabi ni Gary sa kanya. Ipapakilala na kita. Nang pumasok siya sa bahay ni Gary, labis ang kabang nararamdaman ni Marisa. Yun ang unang beses na ipapakilala siya. Noong sila kasi ni Chris, hindi naman ito nagawang ipakilala siya. Kaya pala ganoon ay dahil ginawa lang pala siyang kabit. May anak ka na? Gulat na tanong ng nanay ni Gary. Napatingin muna si Marisa sa kanyang boyfriend bago sumagot. Opo, meron na po. 5 years old na po ang anak ko. Bakit? May unang asawa ka? Tanong pa nito. Umiling naman siya kaagad. Wala po. Niloko po ako ng unang boyfriend ko kaya ganon. Pangalawang boyfriend ko na po si Gary. Tumaas naman ang mga kilay ng ina ng kasintahan niya. Single mother ka pala. Disgrasyada palang girlfriend ng anak ko. Nay, saway agad ni Gary. Huwag niyo naman hong tawagin ng ganyan si Marisa. Kahit may anak na po siya, mabuting babae naman po siya. Hindi siya katulad ng iba dyan. Hindi niya rin naman po kasalanan na niloko siya ng una niyang boyfriend. Ikaw naman kasi anak, binata ka naman. Single din. Dapat single na lang din ang hinanap mo. Yung walang anak at walang karanasan sa lalaki. Sabi pa ng nanay nito. Napayuko si Marisa. Hindi niya gusto ang kanyang narinig. Mga salita pa lang ng nanay ni Gary. Ramdam niya na ayaw nito sa kanya. Pero kung ayaw naman talaga ng mga ito, hindi niya naman ipagpipilitan ang kanyang sarili. Gayunpaman, mahal siya ni Gary at ito ang nagpupumilit na maging parte siya ng buhay nito. Nay, hindi na po kailangan. Single din naman po si Marisa. Huwag niyo po sanang husgahan ng girlfriend ko. Mabait at matino po siyang klase ng babae. Isa pa, gusto ko po sana na matanggap niyo siya. Siya na po ang babaeng pakakasalan ko. Anunsyo ni Gary sa pamilya nito. Nanlaki naman ang mga mata ng nanay ni Gary. Ano? Anak naman, pag-isipan mo muna ng mabuti. Hindi naman padalos-dalos ang pagpapakasal. Pero may paninindigan si Gary. Buo na po ang desisyon ko, Nay. Mahal ko po si Marisa. Kaya siya na po ang pakakasalan ko. Ang hiling ko lang po sana ay huwag na po kayong tumutol. Wala na rin nagawa ang mga ito. Buo ang loob na pinakasalan siya ni Gary. Bihira lang makakilala si Marisa ng taong ipaglalaban siya. Kaya hindi na rin naman siya nagdalawang isip. Simple wedding lang ang nangyari, pero masayang-masaya pa rin siya. Pagkatapos ikasal, napagdesisyonan nila ni Gary na tumira sa bahay nito. Payag din ito na isama ang anak niyang si Mia. Pakiramdam ni Marisa, tama ang ginawa niyang desisyon. Hindi lang sarili niya ang kanyang pinagbigyan, kundi mabibigyan niya rin ng father figure ang anak niyang si Mia. Mama! Tawag sa kanya ni Mia nang pumasok siya sa bahay at mahigpit pa siyang niyakap. Miss na po kita.
Bakit po ngayon ka lang umuwi? Nararamdaman ni Marisa ang kirot sa kanyang puso habang niyayakap ang anak. Miss din kita, anak. Pasensya na, ngayon lang ako umuwi. Ilang araw kasi ako sa bahay ng Tito Gary mo. Doon ka po pumupunta, Mama? Tanong ni Mia at tinignan siya ng mabuti. Bakit po hindi ka umuwi ng ilang araw? Kailangan ko munang magstay sa bahay ni Gary, anak, kasi kasal na kami. Mahina niyang sagot. Naalala mo ba si Gary? Asawa ko na siya ngayon. Naguguluhan ang mukha ni Mia. Pero bakit po? Bakit hindi ka na lang po dito kasama ko at si Lola? Lumuhod si Marisa upang makita ang mukha ng kanyang anak. Dadalhin kita sa bahay ni Gary, anak. Doon na tayo titira magkasama. Magiging pamilya tayo. Gusto ni Gary na tratuhin ka rin niya na parang anak. Kumunot ang noon ni Mia. Pero si Gary po bang tunay kong tatay? Ramdam ni Marisa ang kirot sa kanyang puso. Hindi, anak. Hindi siyang tunay mong tatay pero mamahalin ka niya at gusto niyang maging bahagi ng buhay mo. Aalagaan niya tayong dalawa. Sumimangot si Mia habang niyayakap ang kanyang ina. Ayoko pong iwan si Lola. Gusto ko pong kasama si Lola. Siya pong nag-aalaga sa akin. Alam ko, Mia. Alam ko. Pero bibisitahin pa rin naman natin si Lola. Makikita mo siya palagi at hindi siya mawawala. Kailangan lang kitang isama kasi nandun ako. Sabi niya pa rito. Ang maliit na mukha ni Mia ay puno ng pag-aalinlangan. Pero tumango pa rin ito. Sige po, Mama. Magiging mabait po akong bata doon. Ngumiti si Marisa at hinalikan ang itaas ng ulo ni Mia. Mabait ka ng bata, Mia, at mamahalin ka ni Gary. Dumako ang paningin ni Marisa sa kanyang ina. Nagbigay ito ng isang maliit na ngiti, puno ng pangunawa, at naramdaman ni Marisa ang bigat ng suporta mula sa kanyang ina. Salamat po, Mama, sinabi ni Marisa at nilapitan ito. Salamat po talaga sa lahat. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Masaya ako para sa'yo, Marisa. Kung si Gary ang magpapasaya sa'yo, masaya na rin ako. At huwag kayong mag-alala. Palagi kayong may lugar dito. Masaya ako na nagkaroon ka ng asawa. Pero kapag may problema, palagi kang pupunta rito, ha? Tumango si Marisa at naramdaman ang luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Alam niyang yun na ang simula ng isang bagong kabanata sa buhay niya. At kahit may kaunting pangamba, alam niyang yun ang tamang hakbang para sa kanya at kay Mia. Salamat po ulit, muling niyang sinabi. Ipinapangako ko po, bibisita po kami. Nag-asikaso na sila ng mga gamit. Ang nanay niya pang tumawag ng tricycle para sa kanila. Sa isang huling sulyap sa kanyang ina, kinuha ni Marisa ang kamay ni Mia at magkasama nilang nilisan ang bahay na yon. Handa nang magsimula ng bagong buhay kasama si Gary. Mabuti naman nakarating na kayo. Nakangiting sabi ni Gary at bumaba ang tingin sa kanyang anak. Hi, Mia. Nahihiya namang pumunta sa likod niya ang bata. Hi po. Mahinang tumawa si Marisa at hinawakan si Mia. Pasensya ka na sa anak ko, mahiyain talaga to. Pero kapag tumagal na naman at nakapag-adjust, masayahin siya at makulit. Tumango naman si Gary at ngumiti pa rin. Halina kayo, nagluto na ako ng tanghalian. Kumain na tayong tatlo. Sa mga lumipas na buwan, masaya naman ang naging bawat araw ni Mia. Abala pa rin siya sa pwesto sa palengke. Samantala, nananatili pa rin na security guard si Gary. Ang kanyang anak na si Mia, iniiwan niya pa rin sa lola nitong hatid sundo at dinadala sa palengke kapag uwian na. Kaya talagang si Mia sanay na sa palengke habang lumalaki. Hindi pa rin gaanong malapit sina Gary at Mia, pero okay na rin yon. Ang mahalaga, wala nang kahit na anong problema. Yun nga lang, kapag bumibisita naman ang ina ni Gary, parang kulang na lang ay pagbuntunan ang anak niyang si Mia. Palaging ginigiit na anak naman ito ng ibang lalaki, kaya hindi na dapat gastusan pa ni Gary. Nay, pamilya ko na ho sila. Sino ba naman ang gagastusan ko? Saka para simpleng regalo lang naman sa birthday. Sabi ni Gary sa sarili nitong ina. Siyempre, bata po yan. Nakaka-appreciate kapag may natatanggap. Huwag na po kayong kumontra. Pera ko naman po ang ginagastos ko. Yun na nga. Pera mo ang ginagastos mo. Sambit pa ng nanay ni Gary. Hindi mo naman anak, kaya hindi mo na dapat ginagastusan. Saka ilang buwan na kayong kasal, wala pa rin kayong anak ni Marisa.
Baka naman baog na yan kaya hindi na mabuntis-buntis. Hindi na napigilang magsalita ni Marisa. Hindi naman po ako baog. Sumigunda naman si Gary. Opo, tama po si Marisa. Saka hindi naman po kami nagmamadali. Ini-enjoy pa po namin ang pagsasama namin. Wala na ring nagawa ang ina ni Gary. Hanggang mga salita lang naman ito. Hindi rin naman ito maimpluwensyahan ang sariling desisyon ng kanyang anak. Makalipas ng 1 taong pagsasama, sa wakas ay nabuntis na si Marisa. Todo alaga ang ginawa sa kanya ni Gary. Masaya siyang mabuntis ulit at sa pagkakataong yon, may maibigay ng buong pamilya sa mga anak niya. Sa pagkakataong yon, hindi na nag-iisa si Marisa. May katuwang na siya sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. Gusto ko sana ng lalaki. Pero okay din naman sa akin kahit babae. Nakangiting sabi ni Gary habang hinihili ang kanilang anak na si Charmaine. Mahina naman siyang tumawa. Pwede naman tayong gumawa ulit. Nanlaki naman ang mga mata nito. Bakit? Kaya mo pa ba? Sige, gawa na tayo agad. Anong agad? Natatawa niyang tanong. Pagpahingahin mo muna ako. Anong akala mo? Pagtae lang ang panganganak? Humalakhak ang asawa niya at hinalikan ang kanyang noo. Salamat dahil binigay mo sa akin ang buhay na ganito. Puno ng emosyon na sambit ni Marisa. Alam mo naman ang nangyari sa akin, hindi ba? Nakwento ko na sa iyo lahat. Kaya masaya akong pinakasalan mo ko sa kabila ng pagkakaroon ko ng anak sa una kong boyfriend na ginawa lang akong kabit. Hinaplos ni Gary ang kanyang buhok. Huwag kang mag-alala. Pangako, aalagaan ko kayo. Magiging masaya tayo. Nagtiwala si Marisa sa pangako ni Gary. Yun lang naman kasi ang pangarap niya. Gusto niya ng maayos at masayang pamilya. Gayunpaman, habang tumatagal, nagkakaroon ng mga pagbabago sa mga buhay nila at alam ni Marisa, si Mia ang labis na naaapektuhan sa lahat. Charmaine, maghahanda tayo sa birthday mo. Nakangiting sabi ni Gary sa anak nila. Pwede kang magpapunta ng mga kaibigan mo, ha? Yay! Bulalas ng 7 taong gulang na si Charmaine. Mama, talaga po? Maghahanda po ako sa birthday ko? Papapuntahin ko po ang mga kaklase ko? Tipid naman siyang ngumiti at tumango. Oo. Muling tiningnan ni Marisa ang orasan sa kisame. Medyo nag-aalala na siya kay Mia. 14 ng anak niya at napapansin niyang napapasama palagi sa barkada. Anong oras na pero wala pa rin ito. Gary, wala pa si Mia. Medyo nag-aalala na ako, sabi ni Marisa sa kanyang asawa. Seryoso naman siyang tiningnan ni Gary. Hayaan mo na. Kung anong gusto niyang gawin, hayaan mo na lang. Kung ayaw niyang magpasaway sa'yo, huwag mo nang ubusin ang pagod mo dyan sa anak mo na yan. Wala namang dulot na maganda dito sa bahay na to. Tamad pa. Mabuti pa tong anak ko na to. Masipag, mabait, saka matalino pa. Kaya mahal na mahal ko. Saka wag mo na akong pagproblemahin kay Mia. Hindi ko naman anak yun. Hindi na nakapagsalita si Marisa. Totoo naman kasi ang sinabi ni Gary. Hindi naman talaga nito anak si Mia. Ang mga pinangako ni Gary, hindi na rin talaga natupad habang tumatagal. Simula nang dumating si Charmaine, mas lalong nawala ng pakialam si Gary kay Mia. Halatang nauumay at hindi naman talaga nito tinuturing na anak si Mia. Taliwas sa binitiwang pangako nito noon. Mag-asawa na sila, kaya wala na siyang magagawa kundi tanggapin na ganoon na lang talaga siguro. At hindi na rin naman maitatanggi ni Marisa sa sarili na may pagkukulang siya kung bakit lumayo ang loob ni Mia sa kanya habang lumalaki ito. Napabayaan niyang panganay niyang anak at mas nag-focus sa bago niyang pamilya. Ilang beses niya na itong nabaliwala para kina Gary at Charmaine. Isang bagay na pinagsisisihan niya pero paulit-ulit niya pa rin ginagawa sa mga nakalipas na taon. Mabuti na lang talaga matatag ang kanyang anak na si Mia. Hindi man sobrang close pero pinipili pa rin na manatili sa bahay na yon para makasama siya. At kahit marami siyang pagkukulang, hindi pa rin naman ito nagsasawang mahalin siya. Nandito na po ako, Ma. Mahinahong sabi ni Mia. Tumayo agad si Marisa at nilapitan ang kanyang anak. Saan ka nagpunta? Gabi na. Hindi ba sabi ko umuwi ka agad pagkatapos ng school? Paano uwi yan? Singit naman ni Gary. Puro barkadang inaatupag. Tignan mo nga't sa halip na sa bahay sila ni Charmaine uuwi, hinayaang umuwi ng mag-isa si Charmaine. Gawain ba yan ng matinong kapatid? Naiinis na nagdahilan si Mia. Bakit? Malaki na naman niyang si Charmaine na. Saka hindi ko iniwan. Pinasabay ko lang din sa kaibigan ni Mama na sundurin doon at pinahatid sa palengke. Kay Mama nga wala akong naririnig pagkatapos sa'yo meron.
Hindi naman ikaw ang nagpapalamon sa akin. Anong akala mo sa akin? Kumakain ng mga dala mong pagkain? Kapag alam ko ikaw ang bumibili, hindi ako kumakain. Mas mabuti pang mamatay sa gutom kaysa kainin ng mga dala mo. Nakakahiya naman kasi sa'yo. May bahid ng iritasyon ang mukha ni Gary. Talagang dapat mahiya ka. Hoy, pamamahay ko pa rin to. Kaya wala kang karapatang sagutin ako ng ganito. Umawat naman agad si Marisa. Gary, ano ba? Tama na. Ako nang bahala sa anak ko. Tama na. Napairap naman si Mia. Marunong ako rumispeto sa mga taong may respeto din sa akin. Sasagot ako sa taong pangit ang pagtrato sa akin. Hindi niya naman maikakaila iyon. Alam ni Marisa, harap-harapan na pangit na talaga ang pagtrato ni Gary kay Mia. Para bang lahat ng mga pinakita ng asawa niya noon, hindi naman talaga totoo. Sinabi nito na tanggap nito si Mia, pero ang totoo, hindi naman talaga. Kapag may mga hindi sila pagkakaintindihan ni Gary, palaging nakakasama sa mga panunumbat ng asawa niya na may anak siya sa una at hindi naman talaga ito ang nakauna sa kanya. Ang akala ni Marisa, hindi magiging issue sa kanila ni Gary, magiging lamat din pala sa pagsasama nila. Ang akala ni Marisa na hindi magiging issue sa kanila ni Gary, magiging lamat din pala sa pagsasama nila. Pero kahit ganon, siya na lang talaga ang unang nagpapakumbaba. Ayaw niya ng gulo, mag-asawa na sila, may anak na rin at hindi magandang mag-away sila ng ganoon. Mahal niya si Gary, kaya hindi ganoon kadaling iwanan ito. Pero kung bago pa lang sila siguro at pinakita na nito ang tunay na ugali una pa lang, baka nagkaroon siya ng lakas na hiwalayan si Gary at huwag na lang magpakasal. Palasaguti ang anak mo. Hindi naman ganyan si Charmaine Kaya humahaba ang sungay ng anak mo, kinukonsinti mo na lang palagi. Nakaigting ang panga na sabi ni Gary. Habang lumalaki, mas palala ng palala ang ugali. Napabuntong hininga na lang si Marisa. Pagod siya mula sa maghapong trabaho sa palengke. Ayaw niya nang dagdagan pa ang sakit ng kanyang ulo. Sige na Mia, kumain ka na. Maupo ka na ron. Sa susunod, huwag ka na lang magpapagabi. Pinilit ni Marisa na maging mahinahon. Pero nakabusangot pa rin ang kanyang anak. Ayoko po, wala na po akong gana. At hindi ko rin gusto na kasabay kayo sa pagkain. Baka maging sira lang ako sa maganda ninyong pamilya. Anak, Mia naman. Tawag ni Marisa pero pumasok na sa kwarto ang kanyang anak. Sinapo ni Marisa ang kanyang noo. Hindi niya na talaga alam ang gagawin kay Mia. Gusto niya itong intindihin pero napapagod na rin talaga siya. Habang tumatagal, mas lalong nagiging mahirap para sa kanya na kausapin ng matino si Mia. Pabayaan mo na lang kasi ang anak mo na yan. Kung ayaw sumunod, di wag. Maupo ka na rito at kumain ka na Marisa. Sasama lang ang loob sa batang yan. Sabi ni Gary sa kanya. Muli siyang huminga ng malalim bago umupo. Kakausapin niya na lang ang kanyang anak mamaya. Kahit paano, kapag silang dalawa lang, alam niya namang nakikinig ito. Kaya nang matapos kumain, nagpahinga na rin naman sila ni Gary at Charmaine. Samantala, inuna niya munang kwentahin ang kita bago maglinis ng mga pinagkainan nila. Nagulat na lang siya nang makitang lumabas si Mia at dumiretso sa kusina. Ito nang tumapos sa mga dapat niyang gagawin. Bahagya siyang napangiti dahil mabait naman talaga si Mia. Kumain ka na muna anak. Mamaya mo na hugasan ng mga yan. Ipagsasandok kita. Tumayo agad si Marisa at pinagsandok ng pagkain ng kanyang anak. Sumagot naman si Mia habang naghuhugas. Uunahin ko na po muna to. Kapag may lilinisin, ako na po maglilinis. Alam ko naman po na pagod ka sa palengke. Hindi na po kayo dapat kumikilos dito. Pasensya na po at ginabi ako. Pumunta lang naman po ako sa classmates ko. May ginawa lang po kaming project. Marahan naman siyang tumango at lumapit kay Mia. Oo, naiintindihan ko. Pasensya na rin sa Tito Gary mo. Mainit lang ang ulo niya dahil sa nangyari sa trabaho kanina. Tumaas naman ang isang kilay ni Mia. Palagi naman pong mainit ang ulo niya pagdating sa akin. Wala naman po kasi talaga siyang pakialam sa akin dahil hindi niya naman po ako anak. Hindi ko na rin naman po hinihiling na ituring niya ako. Hindi ko naman po siya gustong maging tatay. Hinaplos ni Marisa ang braso nito. Medyo nagigilty na ganoon palagi ang senaryo sa bahay na yon. Sorry talaga Mia. Alam mo, nung nagpakasal ako kay Gary, akala ko talaga ituturing ka niyang parang anak. Noon talaga, ikaw palagi ang iniisip ko. Gusto ko kasing magkaroon ka ng kinikilalang tatay. Nagpakasal ako dahil akala ko tanggap niya ako na single mother sa'yo. Kaso lumabas palang tunay na ugali.
Dugtong ni Mia sa kanya. Ma, bakit po ba kayo nagtitiis dyan? Ma, akala mo po ba hindi ko naririnig? Kapag nag-aaway kayo niyang si Tito Gary, palaging binubuksan na may anak ka sa una, na hindi naman po siyang nakauna sa'yo at disgrasyada ka. Ma, kung mayurakan niya po ang pagkababae mo, parang hindi ka niya asawa. Dapat hindi ka na po nagtitiis pa sa kanya. Anak, hindi naman sa nagtitiis ako. Mahal ko naman si Gary. Saka normal lang naman yun na away sa mag-asawa. Paliwanag ni Marisa kay Mia. Talagang ganun lang siya at iniintindi ko na lang. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Mahal niya naman ako kahit ganun ang mga salita niya sa akin minsan. Saka hindi ko na masyadong dinadamdam yon. Hindi na muling nagsalita si Mia. Bahagya niya itong niyakap mula sa likuran. Gumaan ang kanyang kalooban. Matagal niya nang hindi nalalambing ng ganoon si Mia. Kumusta ka na anak? Tanong ni Marisa. Sumagot naman ito pagkatapos bumuntong hininga. Okay lang naman po. Hindi na kita masyadong nalalambing ng ganito kahit magkasama tayo sa bahay. Parang namimiss kita anak. Bulong ni Marisa. Hindi agad nakatugon si Mia. Pero maya-maya'y muli itong nagsalita. Kayo lang naman po ang lumayo sa akin. Simula nang dumating si Charmaine, parang naging hangin na lang po ako sa paningin mo ma. Pero okay lang po, hindi ko na po ginagawang big deal. Iniharap ni Marisa ang kanyang anak. Mia, hindi totoo yan. Kahit dumating na sa buhay natin ang kapatid mo, mahal pa rin kita. Anak ko kayo pareho. Hindi naman ako lumalayo, Mia. Nandito pa rin ako. Ako pa rin ang nanay mo at palagi mo akong kakampi sa lahat. Tipid lang nang umiti si Mia at bumalik na sa paghuhugas. Tiningnan ni Marisa ang likod ng kanyang anak. Batid niya ang kanyang mga pagkukulang. Alam niyang siya rin naman ang dahilan kung bakit lumalayo ang loob ni Mia sa kanya. Ngunit sa puso ni Marisa, pareho niyang mahal sina Mia at Charmaine. Wala siyang kahit na anong sinong paborito dahil pantay ang dalawa sa puso niya. Kahit na anak niya pa kay Gary si Charmaine at niloko siya ng tatay ni Mia, hindi niya pinagsisisihang dumating sa buhay niya ang kanyang panganay na anak. Kaya hanggang niyang walang maging kompetisyon pagdating sa dalawa. Anong nangyayari dyan? Bakit umiiyak? Tanong ni Marisa nang marinig niyang umiyak si Charmaine na sinamahan pa ng hiyaw. Ang tunog ng pag-iyak ni Charmaine umabot sa buong bahay. Si Marisa, na abala sa paglilinis ng kusina, napahinto sandali bago nagmamadaling pumunta sa sala. Doon, nakita niya si Charmaine na nakaupo sa sofa. Ang mga luha ay dumadaloy sa mukha nito at ang maliit na kamay ay mahigpit na hawak ang mga papel. Samantala, nakaupo din si Mia doon na gumagawa ng mga assignment at bakas ang inis sa mukha. Bakit hindi mo ako matulungan, Ate Mia? Bad ka talaga? Nanginginig ang boses na sabi ni Charmaine habang humihikbi sa pagitan ng mga iyak. Hindi ko gets ang lahat. Sobrang hirap at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ate naman. Ang mukha ni Mia ay puno ng inis. Charmaine, busy ako. May sarili ako mga assignments at mas mahirap pa kaysa sa inuungot mo sa akin. Hindi ka lang natutulungan, iiyak ka na agad. Palibhasa, spoiled brat ka. Tama na yan. Kunot noong sinaway niya ang mga ito. Mia, bakit hindi mo matulungan ng kapatid mo? Simpleng takdang aralin lang yan at nag-aaral pa siya. Ikaw ang ate niya, dapat tinutulungan mo. Humugot si Marisa ng malalim na hininga. Ano ba yan? Tama na nga sabi. Pagod na nga ako galing sa palengke pagkatapos ganyan pa kayo. Tuturuan lang naman sa assignments. Ano bang mahirap doon? Huwag mong awayin ang kapatid mo, Mia. Ang mga iyak ni Charmaine ay lumakas at pinunasan ang kanyang mga mata. Habang tinatanaw si Mia. Masama kang ate. Wala akong pakialam sa akin. Kaya ka walang tatay kasi masamang ugali mo, ate. Hindi mo ako tinutulungan. Wala kang pakialam. Tinamaan ng mga salitang yon ang puso ni Marisa. Sinaway niya si Charmaine dahil hindi maganda ang sinabi nito kay Mia. Alam niyang masakit yon para sa kanyang panganay na anak. Tama na, Charmaine, sabi ni Marisa sa kanya. Hindi mo dapat ginaganyan ng ate mo. Mali ang magsabi ng masasakit na salita. Nag-aaway kayo pero huwag na huwag mong sasabihin sa kanya yan. Kailangan mong humingi ng tawad. Humikbi si Charmaine at pinunasan ng ilong. Pero hindi niya po ako tinutulungan. Wala nga po siyang pakialam. Bakit ganyan siya, Mama? Ate siya dapat. May kirot sa puso ni Marisa pero nanatili siyang kalmado. Naiintindihan ko na naiinis ka pero kailangan mo rin maintindihan ng ate mo.
Ang ate mo, may mga ginagawa rin na mahalagang bagay at minsan hindi niya kayang iwanan ang lahat para tulungan ka. Kailangan mong igalang yon. Hindi ibig sabihin na hindi ka niya mahal. Ibig sabihin lang, may mga sarili din siyang pinagdadaanan, katulad ng ginagawa mo sa mga assignments mo. Ang labi ni Charmaine ay nanginginig habang tinititigan si Mia. Hindi po ba ako love ni Ate Mia, Mama? Parati na lang po siya parang walang pakialam. Huminga ng malalim si Marisa at yumuko upang mapantayan ang taas ni Charmaine. Mahal ka ni Mia, Charmaine. Totoo yan. Pero minsan, hindi palaging alam ng ate mo kung paano ipapakita yon. At minsan, naiirita din siya katulad mo. Hindi dahil hindi ka niya mahal. Tahan na. Pagkatapos ko sa ginagawa ko dito, ako na lang ang magtuturo sa'yo. Tumango na lang si Charmaine at bahagyang kumalma. Tinignan niya si Mia na abala pa rin sa paggawa ng assignments nito at mukhang wala ngang pakialam kay Charmaine. Napabuntong hininga na lang siya. Anak naman, Mia, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit mo naman inaaway ng gano'n ang kapatid mo? Hindi napigilang magtanong ni Marisa. Sumagot si Mia sa tanong niya. Hindi ko naman po siya gustong awayin. Nakakainis na lang po talaga siya, Ma. Alam niya naman po na may ginagawa ako. Palagi niya po akong kinukulit. Sinabi kong hindi ko siya matutulungan pero ayaw niya akong tantanan. Napabuntong hininga siya at umupo sa tabi ni Mia. Pasensya ka na sa mga nasabi ng kapatid mo sa'yo. Bata lang siya. Hindi niya alam ang mga sinasabi niya. Alam ko naman pong wala akong papa. Hindi naman po big deal sa akin yon. Namulat po akong walang tatay kaya sanay na po ako. Sabi ni Mia sa kanya. Mataman niyang tiningnan si Mia. Naiinis siya na hindi niya ito mabigyan ng buong pamilya. Alam niya nang pinakasalan niya si Gary, mabibigyan niya ito ng buong pamilya. Pero lumipas ang mga taon, pinaramdam lang ng asawa niya na sampid ito sa pamilya nila. Mahigpit niyang niyakap si Mia. Hindi gusto ni Marisa na maramdaman yon ng panganay niyang anak. Para sa kanya, bahagi ito ng kanyang pamilyang binuo at pinili. Hindi niya gustong maiwan ito sa kahit na anong bagay. Pero paano ba ipaparamdam ni Marisa sa anak niya na mahal niya ito at mahalaga ito sa kanya kung may mga tao na palagi na lang pinag-iinitan si Mia? Gary naman! Bakit naman paalisin mo sa kwarto si Mia? Hindi na napigilan ni Marisa ang inis. Doon ang kwarto nila ni Charmaine. Lumingon sa kanya si Gary. Ano bang problema mo? Sa atin matutulog si Charmaine. Sa sala matutulog si Mia. May phone naman siya. Anong problema mo? Anong gusto mo? Patulugin ko sa sala si mama at ang mga kapatid ko. Bahay nila to dati na naging bahay ko na. Kaya tayo mag-a-adjust at hindi sila. Pansamantala lang naman yan. Kapag natubos na nila yung bahay na isa, aalis din naman sila rito. Hindi na nagsalita si Marisa. Walang maaayos na diskusyon kapag ang asawa niya ang kausap. Ayaw niyang tumira sa kanilang biyanan at ang kapatid nito. Alam naman ni Gary na masakit magsalita ang biyanan niya sa kanya. Pero yon at isasama pa rin sa iisang bubong. Ang labis niya pang ikinaiinis, talagang aalisin si Mia at sa sala pa patutulugin. Dalaga ng anak niya, kaya mas maganda sana kung sa kwarto ito para may privacy naman. Anak, Mia, okay ka lang ba dito? Sigurado ka ba? Tanong muli ni Marisa sa kanyang anak. Bumuntong hininga si Mia at pilit nang umiti. Opo ma, okay lang po ako, may foam naman. Napapikit si Marisa. Inis na inis pa rin sa mga nangyayari. Pasensya na talaga. Sorry talaga anak. Kapag umalis ng mga yon, pangako, masusolo mo na ulit ang kwarto. Tumango naman si Mia at ngumiti. Siya nga po pala. Mama, may sasabihin po ako sa'yo. Ano yun anak? Tanong ni Marisa. Sandali itong nag-isip. Hindi alam kung sasabihin ba o hindi ang iniisip nito. May nag-chat po kasi sa akin. Chris po ang pangalan. Tinatanong niya po kung ikaw ang mama ko. Sabi ko po, oo. Nagpakilala po siya sa akin at siya raw po ang papa ko. Biglang nanlamig si Marisa sa binanggit nitong pangalan. Hindi siya makapaniwalang pagkatapos ng maraming taon, muli itong magpaparamdam. Gayunpaman, hindi niya na gustong magkaroon ng koneksyon dito kahit ang anak nilang si Mia. May asawa na ito at kasalanan ang ginawa nila noon kahit na hindi pa niya sinasadya. Anong sinabi niya sa'yo? Mahinang tanong ni Marisa. Maingat na huwag marinig ng mga tao sa bahay. Sabi niya po, babawi siya sa akin. Sabi ni Mia at umiwas ng tingin. Pero wag po kayong mag-alala. Hindi ko naman po tinanggap. Hindi ko na rin po na-replyan.
Alam ko na po na may pamilya na siya at ginawa niya kayong kerida niya dati. Alam ko pong pagkakamali ako, kaya hindi ko rin po gustong makita pa siya. Hinawakan ni Marisa ang kamay nito. Mia, sorry. Oo, hanggang kaya mo, huwag na lang anak. Alam ko, curious ka sa tatay mo, pero piliin na lang natin ang hindi makakagulo sa mga sitwasyon natin. Isa pa, hindi ka isang pagkakamali. Kahit niloko ako ng papa mo noon, para sa akin, nang dumating ka sa buhay ko, tama pa rin ang lahat. Blessing ka kaya para sa akin. Pinaranas mo sa akin ng mga bagay na akala ko hindi ko kaya, anak. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Mia. Mahal po kita, ma. Kahit hindi ko po nararamdamang kabilang ako rito, nandito pa rin po ako at nananatili dahil sa'yo. Mahal po kita kaya ayaw po kitang iwan dito. Kung nasan ka po, nandun din po ako. Marahan niyang niyakap si Mia. Masaya si Marisa na lumaking mabait ang kanyang anak. May mga ugali itong minsan hindi niya magustuhan, pero tanggap at mahal niya pa rin naman ito. Hindi niya rin naman inaasahang magiging perpektong anak si Mia sa kanya. Bakit mo ako sinundo sa palengke? Hindi ba't may duty ka pa? Tanong ni Marisa sa kanyang asawa. Napabuntong hininga si Gary at napakamot sa batok. Wala na akong trabaho. Tinanggal na ako. Nanlaki ang mga mata ni Marisa. Ano? Bakit ka tinanggal? Anong nangyari? May customer na nakasagutan. Napaka-entitled kasi. Kala mo kung sino. Nilait ang buong pagkatao ko. Kaya hindi ko na napigilang patulan. Ang init pa naman ang ulo ko kanina. Sabi ni Gary sa kanya. Hindi agad nakapagsalita si Marisa. Kung walang trabaho si Gary, siya na lang ang nagtatrabaho para sa pamilya. Okay lang naman sa kanya yon. Pero ang pinag-aalala niya, kasama pa sa bubuhayin niya ang nanay at kapatid ni Gary. Paano yan? Nasa bahay ang mama mo sa kakapatid mo. Mga wala naman silang trabaho ngayon. Paano mo sila susuportahan? Sobrang maingat na tanong ni Marisa. Lumingon sa kanyang asawa niya. Yun na nga, isa pa yun. Maghahanap naman ako ng trabaho ulit. Magpapahinga lang ng kaunti. Kung pwede sana, ikaw na munang sumalo ng lahat ng gastusin sa bahay. Agad ang pagtutol sa kanya, pero hindi niya masabi. Siya na nga ang nagbabayad palagi ng bills, nagpapaaral sa mga anak niya, at sinusuportahan niya rin ang sariling ina sa mga gamot nito. Kung pati biyanan niya at kapatid nito, dadalhin niya pa, siguradong mabigat na yun para sa kanya. Gayunpaman, nangako naman si Gary na maghahanap agad ng trabaho, kaya naman magtitiwala siya roon. Pare, halika muna rito, inuman muna, maupo ka rito. Shot ka muna! Paanyaya ng kumpare nila na nadaanan nila ang bahay. Tumingin si Gary sa kanya. Pwede ba? Huminga siya ng malalim. Oo, huwag ka lang masyadong magpapagabi. Huwag din masyadong magpakalasing. Magtira ka ng wisyo para makauwi ka. Napangiti naman agad si Gary at pumunta na sa kumpare nito. Nagpatuloy na lang si Marisa sa paglalakad. Nang makarating sa bahay, ramdam na ramdam niya agad ang pagod. Gusto niya nang magpahinga, pero may mga gagawin pa siya. Nakapagluto na po ako, ma. Sabi ni Mia sa kanya na nag-aaral sa sala. Napangiti siya. Mabuti naman. Nasaan ang kapatid mo? Nasa labas po, naglalaro. Sagot ni Mia sa kanya. Tumango siya at binaba ang mga gamit. Uupo na sana siya nang makarinig siya ng mga humahagik-gik sa dating kwarto ng mga anak niya. Maya-maya'y sinundan na yun ng mga hingal ng dalawang tao at mga ungol. Sinong nandun? Namumuon ang galit sa kanyang dibdib. Napailing si Mia at tumingin sa kanya. Si Tito Rowel po, ma. Kanina pa nga po yan. Dinala niya po rito ang babae niya. Tapos kung ano-ano nang ginawa. Nakinig na lang po ako ng music sa kanya ka-earphones para hindi ko po sila marinig. Napapikit si Marisa sa sobrang inis. Gustong-gusto niya nang katukin ang mga ito at sirain ang pinto. Ni hindi na nahiya sa mga tunog na nililikha ng mga ito. Nakikituloy na nga lang, magdadala pa ng mga kababuyan sa pamamahay nila. Hindi man lang inisip na may mga batang nakakakita at nakakarinig. Mga babae pa naman ang mga anak nila ni Gary. Maya-maya'y lumabas na rin naman ang dalawa. Napatingin lang sa kanyang kapatid ni Gary pero hindi man lang humingi ng dispensa. Basta na lang lumabas at hinatid hanggang sakayan ang dinala nitong babae. Gusto niya itong komprontahin pero mas maigi na lang na si Gary ang kausapin niya para ang asawa niya mismo ang sumaway sa kapatid nito. Gary, kailangan nating mag-usap. Sabi ni Marisa at medyo matalim ang boses. Anong nangyari? Bakit? Tanong naman ni Gary.
Huminga siya ng malalim, sinusubukang kontrolin ang emosyon. Tungkol kay Ruel at sa babae na dinadala niya rito sa bahay. Anong tungkol sa kanila? Hindi ko alam kung saan magsisimula, sabi ni Marisa at lumapit sa kanyang asawa. Ang kapal naman kasi nila, Gary. Hindi lang ang mga ingay, ungol talagang ginagawa nila kapag may ginagawa sila dyan sa dating kwarto ng mga bata. Ang lakas pa, kaya naririnig ni Mia at Charmaine. Wala ka bang ibang gagawin, Gary? Mali yun. Dalaga na si Mia at bata pa si Charmaine. Mga babae ang mga anak ko, tapos ganun ang magiging environment nila? Hindi yun tama. Tapos, dito pa sa bahay? Napabuntong hininga si Gary. Alam ko, pero anong gusto mong gawin ko? Pamilya ko si Ruel, Marisa. Nandito siya sa bahay dahil nga wala silang matuluyan ni Mama. Alam mo namang may pinagdadaanan sila ngayon. Alam ko rin naman yun, Gary. Sagot ni Marisa at tumataas ang boses dahil sa inis. Pero hindi ito tungkol sa pinagdadaanan nila. May pinagdaraanan nga. Gano'n naman ang mga ginagawa nila. Tungkol to sa nangyayari sa bahay natin. Sa harap ng mga bata. Ang hirap na hindi baliwalain. Hahayaan mo bang marinig at makita ng mga bata ang mga bagay na hindi nila dapat makita? Hindi ko kayang gawin yan, Gary. Sige, kakausapin ko. Sabi ni Gary at napahila mo sa mukha. Kausapin ko siya mamaya. Hihilingin ko na hinaan nila ang mga boses nila. Huwag silang magpakitang naglalampungan kapag may mga bata. Hinaan lang? Napailing si Marisa. Pakiramdam niya ay parang sasabog na siya. Hindi, Gary. Hindi lang tungkol sa lakas ng ginagawa nilang ungol ang problema dito. Tungkol to sa ugali nila. May impression na rin ang mga bata na kapag nagdala ng babae ang kapatid mo dito, may gagawin silang kababalaghan. Kung hindi niya kayang respetuhin na may mga bata sa bahay, sa ibang lugar nila gawin o umalis sila rito. Wala akong pakialam kung kapatid mo siya. Nasisira niyang tahanan dapat para sa mga bata. At masamang impluwensya nun sa anak ko at sa anak mo. Hindi ko sila papayagang lumaki na iniisip na okay lang yan. Mukhang nagdadalawang isip si Gary, pero bago pa ito makasagot, bumukas ang pinto at pumasok ang nanay ni Gary. Bakas ang galit sa mukha nito at nakapamaywang na nakatingin sa kanya. Anong nangyayari dito? Anong sinasabi mong babae ka? Tanong ng nanay ni Gary habang matalim ang boses. Tumigas ang mukha ni Marisa. Sinusubukang kontrolin ang emosyon. Kinakausap ko lang po si Gary tungkol kay Ruel. Nagdadala siya ng mga babae sa bahay at kumikilos ng hindi angkop sa bahay sa harap ng mga bata. Tumaas ang kilay ng kanyang biyanan. Hindi angkop? Anong ibig mong sabihin? Buhay niya yan kaya huwag kang makialam. Hindi sa'yo ang bahay na to para kontrolin ang buhay ng mga tao rito, Marisa. Ang kapal naman ang mukha mo. Wala po akong gustong kontrolin. Sagot ni Marisa at may halong desperasyon sa boses. Ang sinasabi ko lang, tungkol po ito sa kung ano ang tama para sa mga bata. Hindi nila dapat marinig o makita ang ganong klaseng kilos, lalo na iba-ibang babae pang dinadala niya rito. Wala kang karapatang magsabi kung anong tama sa bahay na to. Tumataas ang boses ng kanyang biyanan at namumula sa galit ang mukha. Bahay to ni Gary, hindi sa'yo. Hindi ikaw ang namamahala dito at kailangan mong tandaan yan. Ako ang asawa niya. Sabi ni Marisa, hindi na kayang pigilan ang mga salitang lumalabas. At akong naninirahan dito. Nag-aalaga ng mga anak namin. Hindi ako basta-basta uupo at hahayaan silang ma-expose sa ganitong klase ng bagay. Nag-aalala ako para sa kalagayan nila. Wala akong pakialam kung hindi mo naiintindihan, pero ako, naiintindihan ko na mali po ang ginagawa ni Ruel. Nasampal siya ng kanyang biyanan, kaya humarang na si Gary. Wala kang kwentang asawa, Marisa. Laging gusto mong kontrolin ang lahat. May pinagdadaanan si Gary ngayon at lalo mo lang pinapalala. Nagmamagaling ka na parang alam mo ang lahat. Kung makapagsalita ka, kala mo kung sino kang reyna dito. Mama, tama na. Sabi ni Gary at tinatangkang humarang sa pagitan nila. Tama na po. Hindi po natin kailangan gawin to ngayon. Huwag kayong mag-away. Ngunit hindi pa tapos si Marisa. Sinusubukan kong protektahan ang mga anak natin, Gary. Hindi ito tungkol sa pagkontrol ko. Hindi ako feeling reyna dito. Ang akin lang, pinaglalaban ko kung anong tamang gawin. Nag-aatubili ang kanyang biyanan, ngunit itinaas ni Gary ang kamay. Pinatahimik silang dalawa. Kakausapin ko si Ruel, okay? Pero tapos ng usapang to, kumalma kayo. Nag-walk out ang biyanan niya. Napaupo na lang si Marisa sa kama.
Kahit kailan, mukhang hindi na talaga sila magkakasundo ng biyanan. Kahit anong gawin niya, hinding-hindi niya ito mapapaluguran. Pero kapag ano naman ang ugali nito, hindi niya rin talaga kayang magpatapak na lang. Sa mga lumipas na buwan, palagi na lang talagang naging issue iyon. Lahat na lang ng mali niya, napupuna ng kanyang biyanan. Hanggang may mapupuna sa kanya, talagang ipagdidikdikan pa kay Marisa. At mas lalo lang lalaki ang problema dahil sa ginawa ng mga ito kay Mia. Teka lang, anong ginawa niyo sa anak ko? Bakit niyo sinasabunutan? Bulyaw ni Marisa sa kanyang biyanan. Dinuro naman ito si Mia. Ang laki ng sungay ng anak mo na yan. Manang-mana sa'yo, palasagot at masamang ugali. Tiningnan niya si Gary na wala man lang ginawa para ipagtanggol si Mia. Sobrang pagkadismaya ang kanyang nararamdaman. Ayaw na ayaw niyang masasaktan ang kahit na sino sa kanyang mga anak. Mama, ginagawa nila akong parang katulong dito. Kung ano-ano pong pinapagawa sa akin. Nag-aaral na po ako, uutusan pa ako. Pwede namang silang gumawa. Umiiyak na sabi ni Mia. Bakit? Para yun lang hindi mo pa magawa? Sampid ka lang naman dito. Hindi ka naman anak ni Gary, kaya wala kaming pakialam sa'yo. Bulalas pa ng kanyang biyanan. Tama na! Pagtatanggol ni Marisa sa kanyang anak. Oo, hindi siya anak ni Gary. Pero kahit isang beses, hindi ko ginamit ang pera ng asawa ko para buhayin ang anak ko. Kaya wala kayong karapatang utusan siya rito na parang kasambahay at pagmalupitan ng ganito. Galit na talaga si Marisa. Hindi niya na kayang makitang iniitsipwera ang panganay niya sa bahay na iyon. Kaya ng gabing yon, kahit mahirap sa kanya na mawalay si Mia, nagdesisyon siyang ibigay na muna ito sa lola nito. Mas maigi pang nasa poder ito ng kanyang ina kesa sa kanya. Batid niyang magtatampo sa kanya si Mia, pero ginawa niya yon para sa ikabubuti nito. Mama, sumama ka na lang po kasi sa akin. Doon na lang po tayo kay Lola. Bakit ako lang po ang kailangang umalis? Mama, gusto pa kitang makasama? Mahinang sabi ni Mia. Hinaplos ni Marisa ang buhok nito. Hindi naman kita tuluyang iiwan doon. Ako pa rin naman ang bahala sa'yo. Bibisitahin din kita palagi. Mas maigi lang talaga na sa lola mo ka tumira. Mas okay doon. May sarili kang kwarto, walang araw-araw na manunumbat sa'yo. Saka hindi ka pag-iinitan ng biyanan ko. Pasensya ka na talaga anak. Sana maintindihan mo Mia. Tumulo ang mga luha nito. Sumama ka na lang po kasi sa akin ma. Huwag ka pong magtiis dito. Ayaw naman nila sa'yo. Saka si Tito Gary. Mahal ka ba talaga nun ma? Walang nagmamahal na kayang pagsalita ng masama ang asawa. Naluluha na rin siya pero pinilit niyang magpakatatag. Hindi ako pwedeng umalis dito anak. Asawa ko si Gary. Pamilya niya lang naman ang problema eh. Isa pa, papa na si Charmaine. Bata pa siya kaya ayokong iwan ng papa niya. Mahal ko si Gary at sana maintindihan mo yon. Ayokong mamili sa inyong dalawa. Pareho ko kayong mahal. Huwag mong iisiping pinabayaan na lang kita sa lola mo. Ang gusto ko lang, maging okay ang kalagayan mo. Ayokong nagtitiis ka rito. Baka kapag naulit na naman ang nangyari kanina, hindi na ako makapagtimpi at maingudgud ko na lang sa sahigang biyanan ko. Bahagyang natawa si Mia sa kabila ng pagluha. Pinunasan ni Marisa ang mga luha nito at mahigpit itong niyakap. Ayaw niyang iparamdam yon kay Mia. Pero sa sitwasyon nila, pakiramdam niya ayon ang pinakamabuting gawin para sa panganay niyang anak. Ganoon na nga ang naging setup ng mga buhay nila. Unti-unti na rin nilang natatanggap ni Mia na hindi na sila pwedeng maging magkasama. Pero palagi niyang binabantayan ang nararamdaman nito dahil ayaw niyang maisip nito na iniwan niya na lang talaga basta. Lumipas muli ang mga buwan. Ang asawa niyang nangako na maghahanap ulit ng trabaho, naging tambay na lang sa kanila. Hindi naman makumpronta ni Marisa dahil masyado na siyang pagod sa palengke para makipag-away pa. Kaya naman lahat ng gastusin, siya nang sumalo. Maging ang biyanan niya at kapatid ni Gary, naging palamon niya na lang din. Pagsabihan mo naman ang kapatid mo Gary. Medyo may bahid ng inis na sabi ni Marisa habang nagpapahinga sila. Ano ba? Matanda na yan. Hindi pa rin ba maghahanap ng trabaho? Ano? Tambay? Tambay na lang ba dito? Aasa na lang sa akin? Sa pamilya natin na palamunin siya? Sige, naiintindihan ko. Kailangan natin suportahan ng mama mo. Matanda na eh. Pero yung kapatid mo? Ano na? Hanggang kailan niya naasa sa atin? Napakamot sa ulo si Gary.
Sige na, sige na. Pagsasabihan ko. Paulit-ulit ko naman siyang sinasabihan. Pero katulad ko, nahihirapan din siyang maghanap ng trabaho ngayon. Mahihirapan talaga siya dahil hindi naman siya kumikilos. Palagi lang siya nandito sa bahay. Bulalas ni Marisa at pinaparinggan din ang kanyang asawa na sobrang tamad simula nang mawalan ng trabaho. Pero mukha namang walang epekto rito ang mga sinasabi niya. Talagang inasa na lang sa kanya ang lahat. Mukha kang stress, parang dala mo ng bigat ng mundo, sabi ni Elena sa kanya. Napabuntong hininga naman si Marisa. Sino ba namang hindi may stress? 3 pamilyang binubuhay ko. Pamilya ko, pamilya ng asawa ko, saka ang nanay ko at ang anak ko na iniwan ko sa kanya. Ang nakakainis lang kasi talaga, ako lang ang kumikilos. Nang mawala ng trabaho si Gary, hindi na ulit naghanap. Hindi ko siya pinipressure na magsustento para sa amin ni Charmaine. Kaya ko na yon. Pero sana naman, siya nang bahala sa pamilya niya. Dapat problema niya na yon, hindi yung pinasalo niya na sa akin lahat ng problema. Napailing si Elena. Sorry. Bakit naman? Kasi, hinikayat kitang mag-asawa pa. Sabi pa ni Elena. Kung hindi dahil sa akin, baka masaya kayo ni Mia kahit kayong dalawa lang. Natawa naman si Marisa. Ano ka ba? Hindi yun. Huwag mong ihingi ng sorry. Ako rin naman ang nagdesisyon at pumili kay Gary. Isa pa, wala akong dapat pagsisihan. Dumating naman sa buhay ko si Charmaine kaya okay na rin yun. Kahit na talagang madalas na sakit ng ulo ang asawa ko at ang pamilya niya. Maya-maya naging abala na ulit sila sa pagtitinda. Mahina ang kita, kaya medyo namomroblema siya. Kaya kahit ayaw niyang mandaya minsan sa mga mamimili, napipilitan pa rin siyang gawin. Negosyante siya at kapag hindi siya nag-isip ng paraan, talagang malulugi si Marisa. Bukod doon, hindi lang naman siyang gumagawa ng ganoon sa palengke. Mas mahigit pa nga ang ibang mga vendor doon. Marisa, nagre-ring yung cellphone mo, sabi ni Elena sa kanya. Napalingon naman siya sa cellphone. Hindi niya masagot dahil nagtatanggal siya ng mga kaliskis ng isda. Kaya nang matapos, naghugas agad siya ng kamay at sinagot ang tawag. Hello? Mia, bakit? Ano problema? Napatawag ka? Tanong ni Marisa at medyo lumayo dahil maingay sa loob ng palengke. Mare, pabantay muna ng pwesto ko. Kakausapin ko lang ang anak ko. Mama, si Lola. Umiiyak na sabi ni Mia nang sa wakas ay narinig niya na ito. Bahagyang natigilan si Marisa. Anong nangyari sa lola mo? Humikbi na si Mia at halatang natataranta. Nadulas po si Lola, ma. Nawalan po siya ng malay. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Nanginig ang mga kamay niya dahil sa balitang dumating. Napahawak siya sa lamesang nasa tabi niya. Gayunpaman, pinilit niyang maging mahinahon. Kailangan siya ng kanyang ina, kaya hindi siya pwedeng panghinaan ng loob. Dahil sa nangyari, nasugod sa ospital ang nanay ni Marisa. Wala siyang gaanong naitabing pera, kaya napilitan siyang umutang. Mabuti na lang, nagpahiram ng pera ang malayong pinsan niya galing sa Korea. Mayet, babayaran ko talaga to. Gagawin kong hulugan pero sisiguraduhin kong makukumpleto ko, sabi ni Marisa rito. Tumango naman si Mayet sa kanya. Oo, ayos lang. Saka kamag-anak ko naman kayo. Hindi ko pa naman kailangan ng pera kaya okay lang sa akin kahit hulugan mong bayaran. Napangiti naman si Marisa. Maraming salamat talaga. Sa lahat ng tao, hindi niya inaasahang si Mayet pa ang madali niyang mahihingian ng tulong. Medyo ayaw kasi rito ng ibang mga kamag-anak nila. Kalad ka rin kasing tipo ng babae at talagang pumapatol sa may mga asawa na. Marami na rin itong nakaaway sa mga kamag-anak nila kaya halos isuka na. Gayunpaman, para kay Marisa, mabait naman talaga si Mayet at palagi lang hindi naiintindihan ng iba. Pasensya ka na anak. Umiiyak na sabi ng nanay niya. Nagkaroon ka pa ng utang dahil sa akin. Ngumiti si Marisa at hinaplos ang buhok ng kanyang ina. Wala po yon. Ako pong bahala, basta magpagaling ka po ma. Malulungkot po kami ni Mia. Gusto mo po ba yon? Ha? Oo nga po Lola, sabi ni Mia at inalalayan ang lola nito na makaupo sa sofa. Magpalakas po kayo para sabay pa rin po tayong magsusumba. Napangiti si Marisa. Alam niyang aalagaan ni Mia ang lola nito. Kaya kahit iniwan niya, alam niyang magiging okay ang mama niya. Kung ititira niya kasi sa bahay ni Gary, wala nang space doon. Bukod pa ron, baka mas lalo lang sumama ang pakiramdam ng nanay niya dahil sa sama ng ugali ng kanyang biyanan.
Dumating man ang mga problema, nagkakaroon pa rin naman ng solusyon. Yun nga lang, may mga pagkakataon din talaga sa buhay ni Marisa na mapupuno na lang talaga siya. Hindi ko na alam kung anong gusto mong mangyari, Marisa. Sabi ni Gary, ang boses ay tensyonado. Sinabi ko naman sa'yo, naghahanap rin ako ng trabaho. Huwag mo lang akong i-pressure ng ganito. Hindi naman ako basta nakaupo lang. Tumawa si Marisa ng mapait. Oo nga, hindi ka nakaupo dahil minsan tumutulong ka sa palengke. Pero kapag sa akin ang gagaling ang pinagkakakitaan, mahirap para sa atin. Gary, puro pangako na lang ang naririnig ko sa'yo. Pero ang nakikita ko lang, naghahanap ka ng ibang dahilan para ipagpaliban ang paghahanap mo ng trabaho. Ilang taon ka na bang walang trabaho? Sobrang dami nating bayarin. Sobrang dami nating pinapakain. Ang bahay, ang pwesto, ang mga utang na kailangan nating bayaran. At idagdag mo pang mama't kapatid mo na kargo pa natin na kung tutuusin, hindi naman dapat. Tumingin siya kay Gary ng tuwid at ang mga mata ay puno ng pagod. Hindi ko na kayang gawin to, Gary. Hindi ko na kayang pasanin lahat. Hindi ko na kayang magbayad ng lahat. Magtrabaho araw-araw sa palengke habang ikaw nakaupo lang dito at sinasabi mo na susubukan mo ng magsikap. May mga utang pa akong naiwan. Hindi ako nagrereklamo ng ganito kung sapat naman ang lahat ng ginagawa ko. Pero alam mo naman sa sarili mo na kulang din. Tumalima ang mukha ni Gary. Hindi ako nakaupo lang dito, Marisa. Nagsusumikap ako. Hindi lang ganun kadali tulad ng akala mo. Anong madali? Alam mo kung anong madali? Madali ang mangako. Madaling magsabi ng maghahanap ako. Pero ang hindi madali ay magbayad ng mga bayarin ng 3 pamilyang binubuhay ko. Akala mo ba gusto kong gawin tong mag-isa? Akala mo ba gusto kong pasanin ang bigat na to? Kasi hindi, Gary. Hindi ko to pinili. Hindi ganitong buhay ang pinangako mo sa akin noon. Bumukas ang bibig ni Gary upang magsalita, ngunit pinutol ito ni Marisa. At alam mo ba kung anong masakit? Yung ginagawa ko lahat ng to at parang wala kang pakialam. Parang hindi ka man lang namomroblema sa mga problema natin. Naghahanap naman ako, muling sabi ni Gary at tunog defensive pa. Hindi ka naghahanap. Diretso niyang sabi rito. Dahil kung naghahanap ka, matagal ka na sanang may trabaho. Ako na lang lagi ang nag-aasikaso ng lahat dahil hindi mo yata kayang ayusin ang buhay mo at ng pamilya mo. Hindi ko na kaya, Gary. Hindi ako humihingi ng sobra. Humihingi lang ako ng partner, ng isang tao na talagang tutulong at gagawin ang bahagi niya. Kasi Gary naman, asawa kita kaya inaasahan kita sa mga ganitong klase ng bagay. Pinangako mo sa akin, paulit-ulit, kaya naniwala ako sa'yo. Napakamot naman si Gary sa ulo. Pasensya na, Marisa. Hindi ko rin naman gusto na wala akong trabaho. Talagang mailap lang ngayon maghanap. Napailing si Marisa at tumalikod dito. Gumawa ka ng hakbang, Gary. Kasi nauubos ng pag-asa ko. Nauubos na rin ang lakas ko sa'yo at sa mga responsibilidad na hindi mo naman ako tinutulungan. Sa kabila ng pag-uusap na yon, hindi pa rin talaga nag-effort si Gary na maghanap ng trabaho. Walang nakitang pagbabago si Marisa. Ayaw niya nang sabihin ng paulit-ulit, ipaalala dito ang mga problema nila. Pakiramdam niya ay mapapagod lang siya sa tuwing pinapaalalahanan niya ang kanyang asawa. Kahit sobrang bigat ng mga dinadala niyang pasanin, nagtiis na naman si Marisa. Subalit isang bagay lang ang hindi niya matitiis. Isang gabi, nagmulat ng mata si Marisa. Inaliko niya ang kanyang ulo. Ang mata ay otomatikong hinanap si Gary sa kanyang tabi. Ngunit wala ito roon. Malamig ang bahagi ng kama kung saan ito dapat nakahiga. Kumunot ang noo ni Marisa. Hindi niya naaalala na bumangon ang asawa niya. Nasaan ka, Gary? Inaantok niya pang usal. Nalilito, umupo siya at bumaling sa labas nang may narinig ng mga kaluskos. Kinusot niya ang kanyang mga mata, sinusubukang alisin ang antok. San ba pumunta yon? Paanas niya pang sabi. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto ng kwarto. Madilim ang pasilyo at naririnig niya ang malambot na ugong ng refrigerator sa kusina. Ngunit wala ni isang bakas ni Gary. Kumilo siya ng maingat. Sakto, nakita niyang lumabas ng pintuan si Gary. Isang alon ng takot ang dumaloy sa kanyang katawan. Bakit siya nagtatagong lumabas sa kalagitnaan ng gabi? Saan siya pupunta? Ayaw niyang magduda, pero nagsisimula ng umusbong kay Marisa. Kinuha niya ang kanyang jacket mula sa likod ng isang silya at tahimik na binuksan ang pinto upang lumabas sa gabi.
Ingat na ingat siya sa bawat hakbang para hindi malaman ni Gary na sumusunod siya. Napahinto siya sa nakita niyang destinasyon ng kanyang asawa. Bahay ni Mayet to ah. Si Mayet, ang kanyang pinsan na nagpautang sa kanya. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Anong ginagawa ni Gary sa bahay ni Mayet sa kalagitnaan ng gabi? Tumayo siya sa malayo, halos hindi makahinga habang nakikita niyang kumakatok si Gary sa gate. Agad yung bumukas at nanlaki ang mga mata ni Marisa sa gulat nang makita ang dalawa na mahigpit na nagyakapan. Akala ko hindi ka na darating. Nakangiting sabi ni Mayet. Lagot ka talaga sa akin kapag binitin mo ako. Tumawa naman si Gary. Pasensya na. Ang tagal matulog ng asawa ko. Saka promise, hindi ka mabibitin ngayon. Gising ka hanggang umaga. Tulog mantika naman ang asawa ko dahil pagod. Naghalikan pang dalawang taksil. Kumuyom ang mga kamao ni Marisa. Parang matutumba siya sa tindi ng sakit na pinadama sa kanya ni Gary. Tumakbo si Marisa papunta sa mga ito at ang mga kamay ay nanginginig sa galit. Mga walang hiya kayo! Mabilis niyang hinila ang buhok ni Mayet. Malandi kang pokpok ah! Marisa, sandali! Pilit na awat ni Gary. Aray, Marisa! Bulalas pa ni Mayet. Ano? Masakit? Bagay yan sa'yo dahil malandi ka. Sigaw ni Marisa, ang boses ay nanginginig sa galit. Mga taksil kayo? Napaatras si Mayet at ang mukha ay maputla sa gulat. Mahigpit siyang hinawakan ni Gary at pinipigilan sa pagsugod. Mabilis naman ang paghinga ni Marisa sa sobrang galit. Marisa, please, sabi ni Gary at humakbang pasulong. Hindi ito kung anong iniisip mo. Hindi namin... Huwag mo kong utuin, Gary. Pumatak ang mga luha ni Marisa sa labis na galit. Matagal yun ang ginagawa sa akin to. Kung hindi pa ako nagising at sinundan ka. Hindi ko malalaman na kirida mo ang babaeng yan. Ang mukha ni Gary ay may halong pagsisisi at lungkot. Pasensya na Marisa. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Nagkamali lang ako. Sinadya mong ginawa mo, Gary. Dinuro niya ang kanyang asawa. Sinadya mong lokohin ako at paglaruan ng ganito. Umalis na siya at tinalikuran ng mga ito. Baka kapag nanatili pa si Marisa, kung ano pang magawa niya sa kabit nitong si Mayet. Habang pauwi, walang tigil ang kanyang pagluha. Pakiramdam ni Marisa, yon ang kanyang kabayaran sa lahat ng kasalanang nagawa niya noon. Siguro ay ganoon din ang naramdaman ng asawa ni Chris nang malaman nitong may kabit ang asawa nito. Pagdating niya sa pintuan, narinig niya ang malumanay na tunog ng mga hakbang mula sa likuran niya. Huminto si Marisa. Alam niya na si Gary yon bago pa man siya lumingon. Marisa, please, magpapaliwanag ako. Sabi ng asawa niyang manloloko. Hindi siya sumagot. Sa halip, nagmamadali siyang dumaan sa sala, diretso patungo sa kusina. Binuksan niya ang cabinet, kumuha ng baso, ngunit hindi siya nauuhaw. Isa lang yung bagay na mahahawakan, isang bagay na makakapagbigay pansin sa kanyang mga kamay mula sa matinding pagnanais na basagin ang isang bagay. Pumasok si Gary sa kusina, tumayo ilang hakbang lang sa likuran niya. Marisa, talagang pasensya na. Inaakit lang ako ni Mayet. Ang dami niyang ginawa. May utang tayo sa kanya, hindi ba? Naisip ko na kapag pinatulan ko siya, masiseta lang utang natin. Ayoko sana pero sayang naman. Pumikit si Marisa, sinusubukang magpigil ng emosyon. Huwag mong gawing palusot yan, Gary. Anong inakit ka ni Mayet? Sige, inakit ka niya pero alam kong ginusto mo rin. Yan ang dahilan mo? Talaga bang ganyan ka kahina? Anong tingin mo sa akin? Anong tingin mo sa kausap mo? Walang utak? Mapapaniwala sa mga kasinungalingan mo? Ginawa mong parang pinilit ka niyang gawin ng isang bagay na hindi mo gusto. Pero nakita kita, Gary. Nakita kita na niyayakap siya. Hinahalikan siya na parang gusto mo. Na parang matagal mo nang gustong gawin yon. Pareho kayong may kasalanan sa akin. Napatras si Gary. Parang tinamaan ng mga salitang parang mga pangil. Marisa, please makinig ka. Hindi mo naiintindihan. Ang dami nating problema sa mga utang. At si Mayet ang tumulong. Binigyan tayo ng perang kailangan natin. Hindi rin naman ako makatanggi sa kanya. Ang bait niya, mapagbigay at malaki ang utang na loob natin. Huwag mong gawing palusot ang utang na loob na yan dahil nagbabayad naman ako. Sigaw ni Marisa at ang boses ay nanginginig dahil sa galit. Anong klaseng dahilan yan para makalusot ka sa ginawa mong kalokohan, Gary? Huwag mong bigyan ng excuse ang pagiging manloloko mo, ang pagiging makati mo.
Huwag mong sisihin si Mayet. Huwag mong sisihin ang mga utang. Ikaw ang may kasalanan. Pinagtaksilan mo ako. Pumunta ka sa kanya. Nagtampisaw ka sa kasalanan ninyong dalawa. Nanginginig siya sa galit. At ang dibdib niya ay mabilis na humuhulagpos sa bawat hininga. Kumuha siya ng isang florera mula sa mesa at itinapon yun sa dingding. Napatalon si Gary. Ang mukha ay puno ng takot habang itinaas ang mga kamay na parang sumusuko. Marisa, please, pasensya na. Hindi ko gustong saktan ka. Mahal kita. Sabi pa nito, ngunit lalong nagpalala iyon sa galit ni Marisa. Mahal mo ko? Ulit ni Marisa at ang boses ay puno ng pangiinsulto. Paano mo nagawang gawin to sa akin, Gary? Napakasama mo. Hindi ko na kayang tingnan ka ngayon. Nakakadiri ka. Bago makasagot si Gary, narinig nilang pareho ang isang maliit na tinig mula sa likuran nila. Bakit po kayo nag-aaway? Lumingon si Marisa at nakita niyang nakatayo ang anak nilang si Charmaine sa pintuan. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Ang makita ang anak na inosente at bata pa, nagpatigil sa galit ni Marisa kahit saglit lang. Hindi pa niya na-realize kung gaano sila kalakas mag-away, kung paano naaapektuhan ang kanilang pagtatalo ang buong bahay. Mabilis na umatras si Gary at ang mukha ay puno ng guilt. Charmaine, anak, wala yan. Ngunit hindi na kayang pigilan ni Marisa ang sarili. Hindi tayo okay, Gary. Huwag mong lokohin pati ang anak mo. Ang tatay mo ay nagtaksil sa akin. At ngayon, ginagawa niya pa akong uto-uto sa mga excuses na ginagawa niya. Nagulat si Charmaine. Ang maliit na mukha ay nag-impis habang nagsimula na namang lumuha. Bakit po kayo nag-aaway, Mama? Hindi ko po kayo maintindihan. Akala ko po happy kayo ni Papa. Ang sakit sa boses ng anak ang nagwasak sa lakas ni Marisa. Hindi niya na kayang magpatuloy sa ganoon, lalo na't harap-harapang nakikita ni Charmaine. Nararamdaman niyang parang humigpit ang kanyang dibdib nang mapagtanto niyang hindi na lang tungkol sa kanila ni Gary iyon. Tungkulin din niyang protektahan si Charmaine. Babalik ako kapag hindi ka nagalit. Mahinang sabi ni Gary. Pahuhupain ko muna ang galit mo. Umalis na muna si Gary. Nakatayo naman si Marisa at ang mga mata ay nakatutok sa sahig habang si Charmaine ay mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Umiiyak ito ng walang humpay. Yakap siya ni Charmaine at ang maliliit na kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga braso ng ina. Mama, please po. Umiiyak na sabi ni Charmaine. Please, wag po kayong mag-away ni Papa. Gusto ko lang po na maging pamilya tayo. Please po, wag mo pong hayaan na umalis siya. Tila nadurog ng pinong-pino ang puso ni Marisa. Hindi niya kailanman nakita si Charmaine na ganoon kalungkot. Gusto niyang ipaliwanag, sabihin kay Charmaine na hindi yon kasalanan ng bata, na hindi yon ang inaasahan niyang mangyayari. Ngunit hindi lumabas ang mga salita mula sa kanyang bibig. Pagod na siya, labis na napagod at hindi na kayang maging matatag para sa kanila. Sa halip, bumagsak siya sa sahig. Niyakap si Charmaine at pinayagan ang mga luha na dumaloy muli. Pasensya na, anak. Pasensya na. Pagkatapos ng gabing yon, sinuyo siya ni Gary. Paulit-ulit itong humihingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, hindi niya ito pinagbigyan. Marami na siyang issue sa asawa niya at sa pamilya nito at ang nagpaalab ng galit niya, ang pagkakaroon nito ng kabit. Ano sa'yo? Tanong ni Marisa habang inaayos ang mga isda. Marisa. Dahan-dahan siyang tumingin kay Chris na nasa harapan niya na. Anong ginagawa mo rito? Napayuko si Chris at namungay ang mga mata. Gusto lang kitang kumustahin. Saka gusto sana kitang makausap tungkol sa anak nating dalawa. Nagpatuloy si Marisa sa pag-aayos ng mga isda. Wala akong panahon sa'yo. At ano pa bang ginagawa mo dito? Hindi ka naman kinikilala ng anak ko. Saka may asawa at anak ka na, hindi ba? Sila nang pagtuunan mo ng pansin at huwag mo na kaming pakailaman dito. Mataman siyang tiningnan ni Chris. Wala nang asawa ko, Marisa. Oh, ano ngayon? Sa tono mo, parang gusto mo pang magkabalikan tayo. Baliw ka ba? Naging kabit mo ko dati. Sa tingin mo, matatanggap ako ng anak mo? At isa pa, may asawa na ako. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ka nandito. Seryoso niyang sabi. Kahit naloloko ka lang naman ng asawa mo, pumapayag ka ron? Mariing tanong ni Chris. Wala kang pakialam. Namumuo na ang inis sa kanyang dibdib. Umalis ka na nga rito?
Paano naman kung maluloko ang asawa ko? Katulad ka rin naman niya. Mga wala kayong dulot na maganda sa buhay ko. Umalis ka na rito at baka ibato ko pa sa'yo mga bilasang isda ko rito. Iniba ni Chris ang usapan. Paano ang anak natin? Gusto kong bumawi sa kanya. Gusto ko siyang sustentuhan at pag-aralin sa magandang eskwelahan. Kahit yun na lang, huwag mo sanang ipagkait sa akin na makilala at makasama ko si Mia. Hindi agad siya nakapagsalita. Naaakit siyang tanggapin yon. Kahit galit siya kay Chris, totoo naman na kaya nitong sustentuhan si Mia at mas bigyan ng magandang buhay. Gusto niyang bumawi rin kay Mia dahil nabaliwala niya ito simula nang mag-asawa siya. Pero kapag pinapasok niya sa buhay nila si Chris, ayaw niyang maging issue pa iyon. Pag-iisipan ko, sa ngayon umalis ka na muna. At ikaklaro ko sa'yo, kahit anong mangyari, hindi na kita papatulan ulit. Ang gusto ko lang, kapakanan lang ni Mia ang pag-usapan natin. Seryoso niya pang sabi. Tumango naman si Chris kahit na mukhang tutol pa sa gusto niyang mangyari. Sige, kung yan ang gusto mo. Basta gusto ko lang makabawi kay Mia. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, hindi na rin naman sumubok pa sa kanya si Chris. May kasalanan sa kanya si Gary, pero hindi niya ito gagantihan ng panloloko rin. Mabuti na lang at talagang anak na lang din nila ni Chris ang iniintindi nito. Mama, bakit ayaw mo pong patawarin si Papa? Medyo naiinis na tanong ni Charmaine. Humihingi na naman po siya ng tawad. Nagsisisi naman po siya. Mabait po si Papa kaya patawarin mo na po siya. Napailing naman si Marisa. Anak, hindi ganun kadali yon. Hindi mo pa naiintindihan ang lahat kasi bata ka pa. Pero kahit na po Mama, bata pa po ako. Ayoko pong mawala ng Papa. Gusto ko pong buo tayong pamilya. Ayoko pong matulad kay Ate Mia na walang papa. Umiiyak na sabi ni Charmaine at basta na lang umalis sa harap niya. Charmaine! Tawag niya rito. Napabuntong hininga na lang si Marisa. Kung siya ang papipiliin, ayaw niya na talagang patawarin pa si Gary. Gayunpaman, hindi lang naman siya ang naaapektuhan. Maging ang anak nila. Umahon ng guilt sa kanyang dibdib. Hindi niya na nga nabigyan ng buong pamilya si Mia. Pati ba naman si Charmaine, hindi niya rin mabibigyan? Kaya kahit marami pang pagdududa, pinilit pa rin ni Marisa na magpatawad. Tinanggap niya pa rin si Gary sa kanyang buhay. Kahit na nakakaramdam siya na uulitin itong muli, pinili niya pa rin na maging martir at maging bulag sa katotohanan. Mama naman, bakit pinatawad mo pa po? Sabi ni Mia sa kanya. Maraming dahilan para iwan mo na po si Tito Gary. Napabuntong hininga si Marisa. Naawa kasi ako sa kapatid mo anak. Bata pa siya, nahihirapang intindihin ang lahat. Ayoko rin na lumaki siyang hindi buo ang pamilya niya. Alam mo naman ang kapatid mo, papa's girl talaga. Parang iniidolo lang niya ang kanyang ama. Napailing si Mia at mataman siyang tiningnan. Alam mo po ma, mas mabuti pang lumaki siyang hindi buo ang pamilya kaysa ganyan po. Ako po, matagal ko na pong natanggap na hindi po mabubuo ang pamilya natin kasi nagsimula po sa pagkakamali. Pero sa kabila po ng lahat ng kulang sa buhay ko, lumaki pa rin naman po akong mabait at masaya. Hindi rin po ako mapagtanim ng sama ng loob. Mas naniniwala po ako na okay lang po na broken family basta kayo po ang nasa tabi namin mama. Kahit kulang, hindi po namin nararamdaman kasi buo pong pagmamahal palagi ang pinaparamdam mo sa amin. Napabuntong hininga na lang si Marisa. Hindi niya na alam kung ano ang mga mangyayari. Pero susunod na lang siya sa daloy ng buhay na ibibigay sa kanya. Basta lahat ng kanyang desisyon, palaging kapakanan ng mga anak niya ang kanyang iniisip. Gayunpaman, mukhang magigising na rin sa katotohanan si Charmaine. Nagising na lang siya isang araw na ito na ang gustong umiwan kay Gary. Umalis na po tayo ma, iwan na po natin si Papa. Garal-galang boses na sabi ni Charmaine sa kanya. Nakita ko po si Papa, ilang beses na po. Nakikipagkita na naman po siya kay Tita Mayet. Pinigilan ko po siya. Sinabi ko pong mali ang ginagawa niya pero hindi po siya nakinig. Pinauwi na lang po ako at pumasok pa rin po siya sa bahay ni Tita Mayet. Naluluhang niyakap niya ang kanyang anak. Hinaplos ni Marisa ang buhok nito. Ayaw niyang maramdaman yun ng kanyang anak. Ito lang naman ang hinihintay niya. Bakit isasama mo ang apo ko? Bulalas ng kanyang biyanan. Sumagot naman agad si Marisa. Bakit hindi ko isasama? Baka kapag hindi ko sinama, mamatay lang sa gutom ang anak ko. Aalis na kami. Hindi na kami magtitiis sa inyo.
Pagod na akong karguhin kayong lahat. Hinawakan siya ni Gary. Ano bang ginagawa mo? Talaga bang aalis kayo? Hindi pwede. Aalis na po kami, Papa. Umiiyak na sabi ni Charmaine at niyakap si Marisa. Ayaw na po namin dito. Palagi mo na lang pong niloloko si Mama. Marisa, sorry, pag-usapan natin to. Pagsusumamo pa ni Gary. Umiling si Marisa. Ayoko na, Gary. Pagod na ako magtiis sa'yo. Ayoko na, Gary. Pagod na ako magtiis sa'yo. Noon natitiis pa kita pero ngayon, naipakita mo na ng harap-harapan kay Charmaine na nakikipaglandian ka sa kabit mo. Sobra na. Binigyan na kita ng pangalawang pagkakataon at sinayang mo lang yon. Hindi na ako magpapauto para patawarin ka ulit sa kasalanan ng paulit-ulit mo namang ginagawa. Hindi na rin sila napigilan. Umalis sila sa bahay na yon. Pumunta sila sa bahay ng kanyang ina at doon, sinalubong sila ng mama niya at ng anak niyang si Mia. Sige na, Charmaine, kumain ka na. Nakangiting sabi ni Mia. Niluto ko yan. Alam kong paborito mo yan. Bigla namang umiyak si Charmaine at niyakap ang ate nito. Sorry ate, palagi ngang sama-sama ako sa'yo. Palagi kitang sinasabihan na walang papa. Pareho na tayo. Natawa naman si Mia at hinagod ang likod ng kapatid. Okay lang na walang papa. May mama naman tayo. Hindi kompleto ang pamilya natin, saka hindi pareho ang papa natin, pero okay lang yon. Masaya naman tayo kahit tayo lang. Sorry din, naiinggit ako sa'yo dati. Napangiti si Marisa habang naluluha. Alam niyang tamang desisyon ang kanyang ginawa. Hindi na siya magtitiis at pakakawalan lahat ng hinanakit na mayroon siya sa kanyang puso. Kung anuman ang gagawin ng mga tao nagkasala sa kanya, hahayaan niya na lang. Hihintayin niya na lang na ang Diyos ang kumilos para pagbayaran ng mga ito ang kasalanan. Hindi niya na rin kailangan ng lalaki sa kanyang buhay. Kaya naman ni Marisa ang mga anak niya. Mas payapa at mas puno ng pagmamahal ang puso niya kahit sina Charmaine at Mia lang ang kanyang kasama. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga mabibigat na desisyong mahihirap gawin lalo na kung mga taong mahal natin at pamilya pa ang nagkakamali. Subalit kahit na mahirap bitiwan ang mga nakasanayan, matuto pa rin tayong piliin ang sarili nating kapanatagan na hindi na kayang ibigay ng mga taong pinili tayong saktan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.